Praise God. Hallelujah. Thank you, sister. Good afternoon to each and everyone. At parehas din yung mga nasa online. Magandang hapon po sa bawat isa sa inyo. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this beautiful afternoon. We thank you, Father God, that we are here once again to sit down at your feet and to listen to your word. Thank you for the privilege and for the opportunity na ibinibigay mo po sa amin. And Father God, we continue to invite your Holy Spirit to be our teacher this afternoon, Lord God. We acknowledge that apart from you, we are nothing. And we pray for the knowledge and wisdom that comes from you, even for the fresh revelation that comes from you, Lord. Just continue to reveal to your people the message that you want them, Father God, to know this afternoon, Lord. Thank you so much. And just continue to cover each one with your precious blood, Lord. In Jesus' name, always we pray. Amen. Praise God. So, magandang hapon po sa bawat isa. At purihin ang Panginoon. Amen. Sapagkat tayo po ay naririto. Kaya yung buhay natin, yun po ay isang testimony sa atin. Talagang it's a miracle. Natulog tayo tapos nagising tayo. Amen. So praise God. And for this afternoon, there is one character in the Bible. I don't know if you have been encountering the name, but ipapakilala ko sa inyo ang isa sa kanila. And kasi sa atin, mostly yung alam natin, yung mga si Daniel, si Paul, sino ba? Si Noah, si David, di ba mga yun? But there is one. Kaya I know and I believe that God has a message for each one of us. Amen. Kasi siguro katulad din sa atin na ano kaya ang gamit ko, or I want to be used, or paano ako magsisilbi sa iyong Panginoon. But then, as we continue to learn for the life of this servant of the Lord, doon po natin makikita na ganito pala yung ministry natin. But we go first in the book of 1 Corinthians chapter 12. In the book of 1 Corinthians chapter 12, basahin muna natin dito sa verse 1 to 6. 1 Corinthians chapter 12 verses, simulan natin sa verse 1 to 6. So, makita po natin na we have been, now about the gift of the Spirit, sabi niya dito, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. So, maraming iba't ibang klaseng gift. Amen? And verse 2, you know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. Verse 3, therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says Jesus be cursed. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Verse 4, there are different kinds of gifts. So ito, maraming iba't ibang klaseng gift. Amen. So maaaring sabihin, ano kaya yung gift ko? Maaaring sigurong tinatanong ninyo. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. Nanggagaling lang po yung gift of the Holy Spirit, nanggagaling po sa Holy Spirit. At siya po ang nagbibigay sa bawat isa sa atin. So maraming maaaring iba't iba yung gift natin, pero ang pinanggalingan niya is only the Holy Spirit. Amen? So it's only the Holy Spirit. Pero kapag iba na, ang pinanggalingan, ay iba na yun. Baka hindi na natin alam kung anong gift na yan. Kasi kung hindi nanggaling sa Holy Spirit yung gift mo, ay iba na yan. Saan kaya? Verse 5, anong sabi niya? There are different kinds of service. Ito rin. But the same Lord. So iba-ibang service. Iba-iba yung pwede nating gawin. Pero, iisa ang Panginoon na siya po ang ating pinagsisilbihan. Na siya po ang nagbibigay. Amen? At siya rin po ang magbibigay ng gantimpala sa bawat isa sa atin sa lahat ng ginagawa natin na serbisyo para sa Panginoon. So sabi niya dito, different gift, but the same Spirit, at iisa lang sa Panginoon. Ang Holy Spirit lang ang talagang pinanggagalingan ng mga iba't ibang gift. And so sabi niya dito, different kinds of service, but the same Lord. So kahit na ano-anong klaseng services, kaya iba't iba ang amo natin,
Pero meron tayong isang amo, meron tayong isang Panginoon, isang amo kundi lang ang Panginoon. Amen? Na yun ang po ang ating pinagsisilbihan. And verse 6, there are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. So makita po natin dito na kahit na iba-iba yung pinanggalingan natin, bakit tayo nagsama-sama? Amen? Bakit tayo pinagsama-sama ng Panginoon? Hindi naman tayo nagkakakilala sa Pilipinas. Hindi naman tayo, tayo nga nagtultulag. Napagpunta natin sa Hong Kong, ay doon tayo. Punta tayo doon sa Chongfat. Chongfat Building ba ito? Chongfat Building. At doon tayo magsimba. Hindi, di ba? But then, ang sabi niya dito, there are different kinds of working. So, magkakaiba-iba rin po yung gift natin, magkakaiba-iba yung pwede natin gawin para sa Panginoon. But, ang sabi niya dito, in all of them and in everyone, it is the same God at work. So, iisang Panginoon siya pa rin ang nag-work sa bawat isa sa atin. Kaya kung bakit tayo nagsama-sama sa hapong ito, may plano at purpose ang Panginoon. Amen? Bakit niya pinagsama-sama tayong lahat? Ano kaya yung plano at purpose ng Panginoon? Jump tayo doon sa verse 12. The same chapter and verse 12. So, pinagsama-sama niya tayo. Sabi niya dito, just as a body, though one, has many parts. So, yung, tingnan mo yung sarili mo, yung body mo. Diba, may mata, may tainga, may ilong, may bunganga. And it was fixed, diba, in order. Bakit iniisip ko nga, sana dapat yung isang mata dito sa harap, tapos yung isa sa likod sana, para makikita natin yung nasa likod natin. Kaso, ginawa ng Panginoon sa harap lang. O siguro para sabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng makita yung nasa likod mo. Parang ganun. Merong purpose ang Panginoon, kaya ganun. At tapos yung bunganga natin, bakit dito? Hindi rin doon sa baba. At sabi nila kapag doon sa baba, hala baka hindi natin alam. But then, you can just imagine, di ba? Kung paano talaga inayos ng Panginoon yung, pati rin yung tainga. Ay sana dapat, sana mayroon din sana dito. O kaya marami sana mga tainga para at least mas ano yung, pero bakit dalawa lang o left and right? Kaya, ang sabi niya dito, just as a body, though one has many parts, but all its many parts form one body. So it is with Christ. So katulad ng katawan natin, maraming parte, pero iisang katawan. So katulad din sa body of Christ, we are the body of Christ, we are made of different parts. So iba-iba yung gift mo, iba-iba yung services mo, yung ministry mo na pwede mong gawin, pero magkakaiba tayo, pero we are one body. Amen? We belong to the body of Christ, the church. Amen? So we are called the body of Christ. Meron sa atin yung tainga lang, meron sa atin yung kamay. Ano yung kamay? More on tagawalis, tagalinis, tagaluto, mga kamay, mga ganun. Ano ba yung ginagawa ng kamay natin? O meron naman yung mata, ay tagatingin. Pero huwag lang sana yung mata na kasi be careful little eyes what you see, sabi niya ng awit. Kaya kung ikaw ang mata, ay tingnan mo. You have to pray for the Lord. Oh Lord, i-bless mo para ang lahat ng nakikita ko is kaaya-aya. And it will continue to bring blessing. Hindi yung nakikita mo is, ay naku naman, yung tingnan mo kasi yung damit niyan, yung parang meron yung gano'n, ano yung gano'n? Nakiting motivado na rin ito, yun, ala, Jay, sapatos na, ibang bagay, Jay, kuno-kuna na. Pero meron yung lumalakad kami. Tapos, hindi ko nga napapansin. Yung kasama ko, napansin niya, o tignan mo, magkabaliktad kasi yung ibang kulay yung pair of ng kanyang sandal. So, ibang kulay yung isa, ibang kulay. Talagang ganito ba yung uso? Ngayon sila meron yung mata na ganon, parts of the body. Meron din naman yung tainga. At meron yung paa. Ano ba ang ginagawa ng paa? Diba? Tagalakad. So, blessed are the feet of those who bring good news. Ibig sabihin yung tagasabi, yung pumupunta sa iba't ibang lugar or evangelist to preach the gospel. Kapag bungangan naman, at least kung ikaw naman yung bunganga, ano ang trabaho ng bunganga para magsalita, di ba? Ini-proclaim mo yung testimony mo, sabihin mo ang testimony mo, or i-share mo yung pagmamahal ng Panginoon. Amen?
So, iba-iba po yung part natin. But then, we belong to one body. So, it's not an accident that we are here all together. Kaya sabihin mo sa sarili mo, may purpose ako kung bakit ako naririto. Yes, you have, may plano at purpose ang Panginoon kung bakit ka nandyan. Amen? Kaya, meron kang ginagampanan or may trabaho ka na ibinibigay ng Panginoon para sa iyo. 13. Tuloy nga natin. Anong sabi niya? For we were all baptized by one Spirit so as to form one body. So whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Kaya we were all baptized by one Spirit in order to form one body. Isang Espiritu lang. Kaya bawal kapag ibang Espiritu na, ay iba na yun. So kaya kapag iba na ang Espiritu ay kailangan natin ng one i-deliver. Para makiisa. Kasi kapag hindi nakikiisa, parang ano yun, kailangan niyang may deliver para makiisa. So ito ang sabi niya, verse 14. Ang sabi niya sa verse 14. Even so, the body is not made up of one part but of many. Kaya katulad ng katawan natin, we are made of different parts, pero isang body. So it's just the same in the body of Christ. Katulad tayo ngayon, iba-iba tayo, magkaiba-iba tayo. We are many, but we are one body. Amen? We are one body. And so in this afternoon, titignan natin yung ministry ng isang kapatid na in the book of Philemon. Punta tayo kay Philemon chapter 1 verse 3. Ano ang sabi niya doon, si Philemon. So, makikilala po natin itong kapatid na ito dito sa Biblia. Hindi po masyadong popular ang kanyang pangalan. Kasi nakasulat yung pangalan niya lang dito sa book of Philemon, chapter 1 verse 3, and then in the book of Colossians. So, dito lang nakikita, kaya hindi siya masyadong popular ang pangalan na ito. Kaya ikikilalanin siya kung sino siya. So, punta muna tayo sa Philemon. Pagkatapos ni Titus, before Revelation. Philemon, then Hebrews. So, verse 23, isang chapter lang itong si Philemon. So, sinulat din ni Apostle Paul na isang chapter para kay Philemon. So, sabi niya dito, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends you greetings. Ay, ito si Brother Epaphras. Kaya makikilala natin ngayon si Brother Epaphras. Ano kaya ang ministry ni Brother Epaphras? Hindi siya popular at hindi siya yung talagang kilalang-kilala dito sa Bible. Kasi dito lang nakasulat ang kanyang pangalan and then in the book of Colossians. So ito yung sabi ni Epaphras kay Philemon, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends you greetings, sabi niya dito. So itong si Epaphras na ito, it was believed to be that he came from Colossians. So taga Colossians itong si Epaphras na ito. And he is a zealous worker of the Lord, that through his ministry, his fellow countrymen have been converted. And thus the church at Colos has been founded. Kaya yung Colossian church was founded through Brother Epaphras. Hindi ko rin ito nakilala, pero nung nakikinig ako noon sa one time sa convention, doon hindi last year, the other year, 2024 ba? Yung nung nag-preach si Pastor Delon about prayer, at dito niya ipinakilala si Brother Epaphras. Kaya sabi ko, ano ba yung Epaphras na ito? And then, doon ko na siya, dito ko siya hinanap yung pangalan niya. At dito ko nalaman yung ministry niya. So, makikita po natin na he is not well known. But then, ang sabi dito, through his ministry, many of his fellow countrymen na taga Colos, because he's a native of Colossae, and thus the church at Colos had been founded. So in this church, as well as in the assemblies at Laodicea and Hierapolis,
Epaphras exercised a pastoral and teaching ministry. Kaya parang siya yung, because of his ministry, yung zealous na ginagawa niya na pagsilbi sa Panginoon, na kahit walang nagsasabi, oh, come on, Brother Epaphras, hindi siya masyadong kilala, but then it was through him that the church at Colossae has been founded. Amen? So makita po natin dito ano ba yung ministry ni Epaphras. In the book of Colossians chapter 1 verse 7. Colossians chapter 1 verse 7. Okay. Sabi niya dito, you learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf. So makita po natin dito yung sinasabi ni Apostle Paul ay sulat niya kasi sa mga taga-Colossian church. You learned it from Epaphras, na pag-aralan ninyo, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. Ano sa verse? So, makita po natin dito, ang unang ministry ni Epaphras, so ang sabi niya dito, he is a dear fellow servant. So, Epaphras was a beloved fellow worker. Yung parang fellow worker, co-worker, or meron yung colleague. Kung minsan sinasabi na, may colleague, co-worker, parang ganun. Pero tayo naman, co-worker din. Lahat tayo, we are all co-workers in the Lord. Amen? So, lahat tayo, we are here, we are all co-workers in the Lord. So, parang magkakaisa tayo na ay, iisa tayo na parang nagtatrabaho sa co-worker ng Panginoon and co-worker to each other. So, he is a beloved fellow worker. So, ibig sabihin kapag fellow worker or co-worker, sabihin natin na talagang fellow servant, sabi pa niya dito. So, we are all fellow servants of the Lord. Amen? So, parang magkakaisa na nagtutulungan. Kaya hindi pwedeng, kapag titignan natin, kung katulad ng sinabi ko yung isang body, kapag yung mata is hindi nakikiayon, hindi ako kaparte ng katawan kasi ako ay mata. Kung ganyan ang sinasabi niya, walang unity, diba? Hindi siya nakikiyunite. Paano makakita yung katawan natin kung yung mata is hindi makiyunite sa body? But then the parts of the body needs to work in unity. Amen? So yung mata, kung ano yung tinignan ng mata, ay papasok doon sa ulo o doon. Okay? From the eyes, punta sa ulo, minsan pupunta, itong namantay nga, kung ano ang kanyang napakinggan, ay diretsyo sa puso, sabi nila. Ano siya kung kunalajay nga, direct to the bones, kunalapay na. Ano yung napakinggan nila, direct to the bones, sabi nila. So parang ganun nagkakaisaan. So it's just the same for us, in order para maging victorious or para maging maganda yung para talagang ang performance ng body is talagang mag-perform. Kailangan na may unity sa different parts of the body. And it's just the same sa atin. Amen? Na kailangan po na magkakaisa tayo. So ibig sabihin, fellow worker tayo, kahit ano man yung gift ng bawat isa, ano man yung ministry mo, ano man yung alam mo na gift mo, gagamitin mo para sa Panginoon. Amen? So, gagamitan natin para sa Panginoon in order to perform. Kaya, mayroong worship leader, mayroong taga-gitara, mayroong din, kailangan din naman yung taga-walis, kung minsan, taga-linis, para malinis yung taga-ayos ng mga upuan. And praise the Lord, mayroon tayong taga-luto, para mayroon tayong kakain. Parang iba-iba. And but then, it creates one body. And so, it works. And, di ba? Maganda. So we are yun ang sabi niya dito na fellow worker. So Epaphras was a fellow worker. So ano man yung alam mo na talent mo, gamitin mo para sa Panginoon. Amen. Kahit na walang nagsasabi na sa'yo na gamitin mo. And ito naman yung talent ko, ito ang pwede kong gawin mo para sa Panginoon. Amen. Pwede kang mag-volunteer. Mother Basita, ganito, pwede bang ganito? Ganon. Amen. And so, God will bless you. So, makita natin dito, katulad ni Epaphras, hindi sinasabi ni Apostol Pablo sa kanya na, sige, pupunta ka sa Colos at
ibahagi mo, punta ka, sige, ibahagi mo, ganito ang ano mo, ganito ang gawin mo, ganito ang sabihin mo. But then, alam niya na yung mag-share lang ng testimony o mag-share sa salita ng Panginoon, yun lang ang ginawa ni Epaphras sa kanyang kababayan doon sa Colossae. Kaya, ano ang nangyari? Nagkaroon na ng church doon sa Colos. Kaya nagkaroon ng Colossian Church. So, ganun din sa atin, even in our family. Amen? Even in our friends, sa mga kakilala natin. So, ano man yung pwede mong magawa para sa Panginoon, gagawin mo. Amen? And yung mahalaga din yung mag-share ng testimony. So, yun. Beloved fellow worker. Ano pa yung sabi niya doon? Na pangalawa, who is a faithful minister of Christ. Ano ang sabi niya? So, Epaphras was a faithful minister of Christ. Hindi lang siya beloved fellow worker or fellow servant, but he is also a faithful minister of Christ. Talaga yung faithfulness niya, na kahit wala si Apostle Paul doon, ginagawa niya sapagkat alam niya, ginagawa niya para sa Panginoon. Amen? Kaya kahit na hindi sinasabi sa inyo, but then alam mo na yun ang gagawin mo para sa Panginoon. Hindi kailangan sasabihin ni Sister Pasita na every Wednesday, ay sister, ganito, kailangan ganito. But then alam mo na kung ano talaga ang gawin mo na para sa Panginoon. Amen? Amen. And so we can see po, makikita po natin kung may yung faithfulness ba natin na we put in mind yung faithful, sabi niya kasi dito, di ba yung faith, yung ano ba yung root word niyang faithful? Faith, di ba? Faith, kaya nagsisimula sa pananampalataya. Yung pananampalataya mo, bakit mo ginagawa? Bakit ka nagsisimba? Bakit ka naririto? Because you want to be faithful minister of Christ. So, ibig sabihin, kapag faithful, full of faith, parang palaging sinasabi ni Bishop, you need to be faithful para makapasok sa kaharian ng langit. Ano ba yung faithful? Full of faith. Kung ikaw ay full of faith, punong-puno ng pananampalataya, nagagawa mo yung talagang nagagawa mo para sa Panginoon, na kahit walang nagsasabi sa iyo, but then kung alam mong gagawin mo ay itong kapatid na ito, pwede kong, pwede akong mag-akay, o kaya pwede kong i-share yung aking testimony, mga ganun, di ba? Na kahit hindi sinasabi, okay, punta na tayo mag-evangelize, but then alam mo na, ay ito, kailangan kong sabihin sa kanya. Amen? So, faithful minister of Christ on our behalf. Parang siya po yung talagang yung faithfulness niya to serve the Lord. And we need to put in mind that lahat ng ginagawa natin para kay Kristo. Amen? Para sa ating Panginoong Jesus. So, katulad din ng ginagawa natin sa ating mga amo, we can be working in our employer, but as we continue to work and obey our employer, we are doing it for the Lord. Amen? So, faithful minister of Christ. So wants to become a faithful minister of Christ. Hindi talaga yung kailangan lang na tumayo ka dito para magturo. Hindi lang ganun. But then yung only to share your testimonies or ibahagi mo kung ano yung natutunan mo na pagmamahal ng Panginoon is that yung talagang dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, kaya sinasabi mo ay kailangan kong ibahagi ang salita ng Panginoon sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapamilya, mga ganun. Amen? So, faithful minister of Christ. Ganun ang ginawa niya. Talagang nag-minister siya sa kanyang mga kababayan. Kaya nabuo po yung simbahan doon sa Colos. Kasi nag-minister siya faithfully, ginawa niya, hindi niya tinitignan, hindi niya hinihintay na wala namang mag-praise sa akin, o hindi naman ako, wala yung nag-a-acknowledge sa kanya, but then, yung talagang, because of his faith to the Lord, kaya talagang ginawa niyang magsilbi. And you can see the fruit, ano po yung bunga ng kanyang faithfulness to the Lord, nagbunga ng simbahan. Amen? Kaya, as we continue to become faithful to the Lord, be faithful in our service to the Lord in everything, kung ano po yung ibinigay ng Panginoon sa atin na pwede natin gawin, even sa pagbibigay, even giving is also a ministry, you know? Hindi lang yung mga works, but there are also who are faithful in their giving. Because of their giving, na-reach ang isang outreach. Nakapunta yung mga alagad ng Panginoon doon sa isang lugar, kaya nabuksan ang simbahan doon.
because of their faithfulness in their ministry of giving. Katulad noon, no, first ay nung dito sa Hong Kong noon, faithful sila sa kanilang mga giving, sa kanilang mga tithes, mga pledges. Kaya nabuksan ang iba't ibang nabuksan ang Macau, nabuksan ang all parts of Asia. And by the way, Bishop Evelyn and Pastor Glenda is just fly to Malaysia for the crusade in Malaysia. So we continue to include them in our prayers. So makita po natin, nabuksan ang lahat ng all parts of Asia, even UK, Europe, Canada, all through the West. Why? Because of the ministry of giving. Kasi faithful yung mga anak ng Panginoon noon na nagbibigay to support the servant of the Lord. And so because of their faithfulness, nabuksan ang simbahan doon sa iba't ibang lugar. And so they said, ang talagang foundation kung bakit nabuksan is Hong Kong. Kaya palagi nilang sinasabi, mga taga Hong Kong, come on. Palagi nilang sinasabi. Diba? So, kung ginawa ng mga nauna, ay kailangan din tayo na sumusunod sa kanila. We need also to be faithful. Amen? We continue to be faithful. So, mga ganun po. So, makita po natin dito yung talagang bunga. If you are faithful, makikita po natin yung bunga na gagawin ng Panginoon. Amen? So, kaluluwa, salvation. So, there is salvation. And so, yun. So, Epaphras was a fellow worker, beloved fellow worker. Number 2, he was a faithful minister of Christ. And number 3, Epaphras was a bearer of good news. Who also told us your love in the Spirit. Anong sabi niya dito? Yung sa verse 8, who also, siya yung talagang bearer of good news, hindi bearer of bad news. Hindi marites, hindi chismosa. Yung bunga, kung ano-ano ang dinadala ng kanyang bunga, di ba? Pero hindi, yung trabaho ni Epaphras, kung pupunta siya, Apostle Paul, ganito yung nangyayari doon, nung nagre-report siya kay Apostle Paul. Doon, kasi Apostle Paul was in prison, naka-prison siya. At itong si Epaphras, pumunta siya para bisitahin si Apostle Paul. At anong sinasabi niya? Told us of your love in the Spirit. O diba? Good news. Sinasabi niya, ganito ang nangyayari doon, talagang good news. Hindi niya sinasabi, ganito naman, yun, yung kapatid na yun, ganun. Hindi, pero yung talagang sinasabi niya kay Apostle Paul, yung kung ano yung talagang maganda, ganun sana tayo, amen? Come on sister, yung parang i-encourage mo ba? Hindi sana yung ma-discourage. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga bunganga, baka iba yung dinadala sa kabila. Amen? We need to be careful, little mouth, what you say. Sabi niya doon. Kaya, kailangan na ikaw bunganga, mag-ingat ka ha. Sabihin mo. Dapat ang sasabihin mo kung ano po yung, kaya we can ask the Lord, I pray, Father God, you bless my lips, bless my tongue, para kung ano po yung sasabihin ko, it would continue to praise you, to bring you glory. Amen? Yung talagang take in full control. Kasi kung minsan, lalong-lalo na kapag nagalit, kung ano-ano na ang lumalabas sa bunganga. Diba? But then, if we have prayed, kung ipinanalangin natin, Lord, for this day, take in full control of my mouth, para lahat sana lumalabas sa bunganga ko. Yung talagang kaaya-aya, Panginoon, na pakinggan. At saka nakapag-bless sa iba. Amen? At Lord, i-bless mo din yung tainga ko para kung ano yung dapat niyang pakinggan, yun sana. At i-close mo sa hindi kaaya-aya na hindi niya dapat pakinggan. Kaya parang kahit na meron kang napakinggan, parang dumaan lang. Amen? Mga ganun yun. So, ayun, bearer of good news. So, ganun din sana tayo. We need also to become a bearer of good news. Ano ba yung good news? Good news is the gospel of Christ. Ano yung good news? That Jesus Christ came to save us. Amen? Jesus Christ came. We need ibahagi natin yung good news, yung ating mga testimonies at salita ng Panginoon. At yung mga good news talaga. Pero, kaya kung minsan ginaganon ko, kasi sabi ko, ano ba naman itong JME na ito? Puro bad news naman. Puro bad news, sabi ko, ano kaya kung ang binabalita nila is mga good news? Siguro kapag puro good news ang binabalita, mawawala yung mga
Siyempre, yun ang tutularan ng mga tao. Eh, kaso naman kasi, kung anong binabalita nila, puro bad news. Kaya lahat na bad news na ang nangyayari. Kasi puro bad news naman. Kaya sabi ko, sana dapat good news na lang sana ang more na ibalita nila. Yung mga kabutihan na nagawa ng mga tao, hindi yung mga, ay ito, nagnakaw, mga gano'n. Ala, parang kaya puro bad na lahat ng nangyayari sa Pilipinas. Bakit? Yun naman kasi ang binabalita nila. But then, kung good news lahat, ay, syempre may encourage yung iba, ay gawin ko rin naman, magiging mabuti, kahit hindi siya mabuting tao, siguro nagpapakabutihan. Kasi napakinggan niya na gano'n ang nangyari. So, we need to be careful, we need also to become a bearer of good news. Amen? Ganon. So, yun po, pang-apat. Ano po yung pang-apat na ministry ni Epaphras? Epaphras was a man of prayer. The book of Colossians chapter 4 verse 12. So punta naman tayo sa Colossians chapter 4 verse 12. Oh, ito. Epaphras was a man of prayer. Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings, sabi niya ulit. He is always wrestling in prayer for you. Sino dito ang palaging nagpapanalangin sa atin? Papanalangin sa akin. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Yun ang content ng prayer ni Epaphras, that the church of Colossus may stand firm. Wow, praise the Lord. I pray that this Wednesday group, we continue to stand firm and they can be fully mature and fully assured of their salvation. Amen. 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 Verse 13, ano sabi niya? I vouch for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. Talagang, he is working hard. So makita po natin dito, Epaphras was a man of prayer. Yun talaga ang prayer ni Epaphras. Ano po yung characteristic ng prayer ni Epaphras? So makita po natin dito, sabi niya, he is always. So, always, palagi. Sino dito ang always praying for the body of Christ? Woo! Hallelujah! Praise God! Yun ang pwede natin gawin. Na pwede nating tularan yung ministry ni Epaphras to be always praying for the body of Christ. Amen. So, ano ang number one na characteristic? He has a persistent prayer kasi always pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray continually, sabi niya dun. Diba? So, Epaphras is always praying for the church at Colossus. Always, palagi niyang pinapanalangin. Walang labis, walang kulang. Hindi nagkukulang. So, kailangan yung persistent na prayer. Kailangan yung persistent na prayer. Ano ba yung sabi niya? Push. Yung kwento. Yung sabi daw ni Jesus, i-push mo yung bato. Push, di ba yung sabi ng you push the stone. Pero itong tao na to, sabi niya, Lord, hindi ko naman siya ma-push, hindi ko naman siya yung bang, i-push niya sana para mapunta ba doon sa mailipat. Okay, di ba kapag i-push mo ito, katulad nito, kapag i-push ko, di pupunta doon. Di ba, mahuhulog doon. So, ang sabi is, you push the stone. Kasi malaking stone ba naman? Kung ikaw yung malaking stone na ganito. Tapos sabi, push. Sige, kapag i-push mo kahit, even with all your effort, di ba? Ma-push mo ba yung isang malaking stone, yung isang building na ito, hindi mo siya ma-push, di ba? Kaya sabi niya, Lord, hindi ko naman siya mailipat. Pero ano ang sabi daw ng Panginoon? Hindi ko naman kasi sinabi na ilipat mo. Only to push. Push. Pray until something happens. Amen? Pag kang titigil, hanggat hindi pa nasasagot ang panalangin mo, you need to be persistent in prayer. You need to have that perseverance. Hindi yung pinanalangin mo lang isang beses din, hindi naman nasasagot, Panginoon, wala naman. Isang buwan na ang nakalipas, everyday pinapanalangin ko, hindi pa naman nasagot.
Pero alam mo yung testimony daw ng isang kapatid? Sabi niya, every night daw, pinapanalangin niya yung bago sila, yung unan ng kanyang asawa. So siguro kapag natutulog sila, kasi unbeliever yung asawa niya, kapag siguro natutulog sila, talagang pinapanalangin niyang ganon. And then, for 20 years, 20 years niyang pinanalangin bago nanampalataya ang kanyang asawa. So sabi niya, siguro kapag kung 19 years, naghinto ako, nag-pray sa kanya, hindi ko alam, baka hindi na siya nanampalataya. Sabi niya, kaya praise the Lord, kasi hindi ako uminto sa kapapanalangin sa kanya. But then, nandun yung persistence, nandun yung perseverance niya, that there is always praying until something happens, hanggang sa nakita niya yung kasagutan ng kanyang panalangin. Amen? Kaya kailangan na we need to keep on praying until something happens. So, we need to have that persistent prayer. Always praying for all the saints. Amen? Amen. Hallelujah! Kaya ito po yung pwede natin gawin. Ministry of everybody. Amen. Ministry of everybody ito. Hindi mo sinasabing ikaw lang, kasi ikaw ang taga-prayer ministry. But this is ministry of all of us. Amen? So, it's a persistent prayer. Ano ba yung isang characteristic ng prayer ni Epaphras? Ang sabi niya dito, he is always wrestling. Ito. Agonizing prayer. Ano mo yung wrestling? Yung talagang makipag-wrestle ka na kahit gaano kahirap, talagang sige pa. Talagang kailangan mo maghirap. So, yung prayer ni Epaphras as an agonizing prayer kasi talagang nagkiki-wrestling siya sa wrestling in prayer. Na alam yung kwento ng wrestling ni si Jacob, naki-wrestling sa anghel ng Panginoon hanggang sa I will not let you go unless you bless me. Sabi, I need to go. Sabi ng angel daw ni Lord, sabi yun sa book of Genesis, diba? I want to go. Pero sabi ni Jacob, no, I will not let you go until you bless me. Ganun. Talagang nakikiraisal. Hanggang sa, it's already, from the dawn already. Let me go. Pero ang sabi pa rin ni Jacob, no, hindi kita. I will not let you go unless you bless me. Ganun talaga. Talagang nakirisling talaga. So, ganun sa atin, amen? We need to have that, yung talagang determination, yung talagang, oh Lord, please! Yung, panalangin na ganun talaga. For the Lord. And you can see, na kahit talagang buong gabi na nakirisling si Jacob, hanggang sa talagang, okay, so, ayun, what do you want? And so, in-bless si Jacob, and then napalitan yung kanyang pangalan na, hindi na Jacob, kundi Israel. Kaya, ang nasyon ng Israel, ganun. Israel na, naging Israel, hindi na Jacob. So, naging Israel. And so, that is what we should also do. We need also to have that yung talagang gagawin natin. Kahit gaano kahirap, hindi yung wala naman akong oras or wala naman time para manalangin. But then, if we continue to wrestle, mayroon at mayroong oras. Amen? We need to have that really time na talaga na mag-prayer, mag-wrestling at mag-prayer sa Panginoon. So, meron po yung agonizing prayer, yung talagang, niya talaga, determination na talaga, manalangin talaga sa Panginoon. Kaya, nangyayari ang mga ganito, yung talagang wrestling prayer, kung nandun ba yung if you are interceding, during intercession, yung meron kang ipinapanalangin, lalong-lalo na kapag between life and death, yung talagang nandun ka talaga, Lord, please, Panginoon, yung parang ganun talaga. Amen? So, yun, agonizing prayer. Ano pa? Yung isang characteristic ng prayer ni Epaphras. So, he has that persistent prayer, and then isa is agonizing prayer. And ang sabi niya dito is he is always wrestling in prayer for you. That ano po yung content ng kanyang prayer? That you may stand firm in all the will of God, mature and fully
assured. So palagi niyang pinapanalangin that the Church of Coros may stand firm in all the will of God. Kasi po, ano po yung bilin kasi ng Panginoon? Ano po yung sabi ng Panginoon is, Matthew 7:21, ano ang sabi niya? Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, but only those who do the will of God. Who is in heaven. Yung talagang gagawa sa will ng Panginoon. Kaya yun ang prayer, content ng prayer ni Epaphras, na Lord, sana tulungan mo sila that they will do talaga yung will mo, Panginoon. Eh parang ganun din sa atin ba na, oh Lord, tulungan mo ako that my will, Panginoon, help me to be able to do your will. So, huwag mong ipanalangin lang sa iba. You have also to pray na ganun din sa'yo. That you will also be able to do kung ano yung will ng Panginoon. Amen? Na mag-mature and fully assured of your salvation. So, ito yung pangatlong characteristic ng prayer ni Epaphras is an intelligent prayer. Kasi may content yung prayer na niya, kaya intelligent prayer. It was an intelligent prayer. So, ano po yung that they may stand firm. So parang, Lord, tulungan mo ako to be stand firm. Tulungan mo yung mga kapatid ko to be stand firm in their faith, Lord. That we may be able to do your will. That we may be able to continue to mature in our faith before you. Mga ganun ba yung panalangin niya? So kung hindi niyo alam kung ano ang ipapanalangin niyo, ito, basa. Ito, katulad ng prayer ni Epaphras, yun. Or magbasa kayo. You just read the Bible and you can see in there yung prayer. Amen? The book of Psalms is a good prayer. Hindi lang, ano yun, but then, maganda rin yun na parang, ano yung ipapanalangin mo, magbasa ka sa book of Psalms, parang panalangin mo rin sa Panginoon. It's very, yung talagang, kasi at least yung, yun is talagang salita ng Panginoon. But you are making it as your prayer also for the Lord. Amen? So, ganun. Use the word of God. Yun ang ating mga panalangin. So, gamitin natin. So, it was an intelligent prayer. So, una is a persistent prayer, agonizing prayer, and then pangatlo is an intelligent prayer. And then, panglima, yung panglima na ministry ni Epaphras. Epaphras was a true missionary. Colossians chapter 4 verse 13. So, Epaphras was a true missionary kasi nandoon talaga yung concern niya. Nandoon talaga ang kanyang concern. Ano ang sabi niya? I vouch for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. He is really working hard for you, sabi ni Apostle Paul, that for you and for those at Laodicea and Hierapolis. Talagang ginagawa niya talaga ang the best na ginagawa niya para sa Panginoon. Kaya sinabi niya kaya dito, he is a true missionary. He is a true servant of the Lord. Amen? Yung talagang true servant ng Panginoon. Na kahit walang nakakakita sa atin, we are not being praised by others, but then we continue to work hard for the Lord. Amen? We need to remember na kahit hindi ko nakikita, hindi nakikita ng mga pastor natin, wala akong nagsasabi na, oh, very good, praise the Lord, ganyan ka, o ganito yung ginawa mo. As long as you did it, we know and we believe, yung ang talagang, as long as ginawa mo para sa Panginoon, ang audience mo is the Lord. Amen? Na kahit hindi nakita ng pastor, hindi nakita ng leader, hindi nakita ng kapatid mo, hindi nakita ng kung sino man, and they are not able to praise you. Kasi kapag praise ka naman, wala na rin yung reward mo. Sabi nila doon, if people are praising you here on earth, no, wala ka ng reward sa heaven. Bakit? Nakuha mo na ang reward mo. Kaya maganda yung may ginawa ka, walang nakakita. At least ginawa mo sa Panginoon. Sino ang magre-reward sa'yo? You will have your reward in heaven. Eternal reward. Amen? Kaya yun po ang kailangan natin na malaman that then our number one, we are all working, but then with the same. Iba't iba po yung services natin, pero ano yung binasa natin kanina? We have only one God. Na siya ang nakakakita sa bawat isa sa atin. And then when the time comes, ano ang sabi niya? Oh, welcome my faithful servant.
ito. At may ang ganda, di ba? Kapag yung darating na, nakita mo si Jesus, and then sabi niya, welcome, my faithful servant. Enter into the joy. Wow, what a wonder. Amen? Kaya, ayun, ano ang sabi doon sa, ito yung, Colossians chapter 3, verse 23 and 24. Colossians 3, verse 23 and 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ano ang whatever you do? So, hindi niya sinabi na, ay, kung ginawa mo ito. Pero whatever, kahit uminom ka. Work at it with all your heart. Kahit ano ang gagawin mo, ibig sabihin, ano man ang gagawin mo, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Kaya kahit na ginagawa natin sa ating mga amo, remember, we are working for the Lord. Amen? And you know, God will reward us. Kahit hindi ka na-rewardan ng amo mo, kaya wag kayong kung meron kayong ginawa sa mga amo ninyo, tapos ang sabi na pa ng amo mo is, ay, ano ba naman itong kung yan, ito, ganito. O yung amo mo, hindi ka pa na-praise. Ang mahalaga, ginawa mo sa buong puso mo, ginawa mo yun para sa Panginoon. Sino ang hindi ka man binigyan ng reward ng amo mo? Sino ang magbibigay sa'yo ng reward? It is the Lord. Amen? And eternal reward na yun. Ano ang gusto mo? Yung nandito lang sa lupa, yung eternal. Eternal, di ba? Kaya huwag kayong masaktan sana yung damdamin ninyo na ngamat na ni Amo, hindi na pa ipanpansin. Narami ko. I am doing all my very best, pero naman itong amo ko, complain sa lahat ng ginagawa ko. Meron yung mga ganon. Yung talagang ginagawa mo ang lahat na pagsilbihan yung amo mo, pero yung amo mo pa rin is, chichi pa rin kung ano pa yung sinasabi niya sa inyo. But then never mind. As long as ginawa mo yan para sa Panginoon. And your reward is waiting for you there. Amen? Amen. Amen. So, maganda yun. Verse 24, anong sabi niya? Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord's Christ you are serving. So, praise the Lord. It is the Lord Christ we are serving. Sino ang magbibigay sa atin ng inheritance? Kaya pati yung mga magulang natin, kaya walang ibinigay na inheritance sa'yo, huwag magsakit yung loob sa mga magulang. Ay na, wala naman na itong nanay ko, hindi niya ako mahal, wala siyang pamana sa akin. Hayaan mo, dito lang sa lupa yun, mawawala rin yun, hindi mo yan magagala sa langit. Amen? Yung pamana. Pero ito, yung inheritance na ibibigay ng Panginoon, ay ito yung eternal. Ay gold pa. But diamond, di natin alam. Pero talagang, you can just imagine, no? Yung dito sa lupa, mawawala. Everything here on earth mawawala. But then, yung inheritance natin sa Panginoon, eternal yun. And it is more yung diamond at saka mga gold. So, kaya wag magsakit yung kalooban. Amen? Hindi ako paborito ng aking magulang, hindi ako paborito yung nanay ko, galit ako sa kanya, yung mga hindi ganon. Be faithful to the Lord, ang sabi niya dito, and you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Amen? Amen. So ito po yung salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon sa hapon ito. And may the Lord continue to bless each and everyone. Amen? Kaya we need to put in mind that we have our ministries. So tularan natin yung ministry ni Epaphras. Maaaring sabihin mo, ano kaya pwede kong gawin? Ano naman, palagi akong ganon. But then, you can say even prayer. So you can see, kahit na yung panalangin mo lang, ministry of prayer, kahit na nandun ka sa bahay ng amo mo, kahit na naglalakad, nandun pa rin yun, Panginoon, mga ganon, di ba? Malaki na yun na kabahagi para sa kaharian ng Panginoon. Amen? So, may the Lord continue to bless each and every one of us. So, una dito, ano po yung una na ministry ni Epaphras? Servant. Beloved, servant. Fellow worker. Number 2? Faithful minister of Christ. Number 3? Bearer of good news. Bearer of good news. Number 4?
Man of prayer. A man of prayer. And number 5, A true missionary. true missionary. So, pwedeng ganun din tayo. We can also be a true missionary, not only to our families, also to our friends, mga ganun, group of friends, mga ganun. So, but remember, we are a missionary in our employment. So, kung bakit nandoon din tayo sa ating mga bahay ng ating mga amo, God has a plan and a purpose. That we are there for a reason. Amen? So, dinala ka ng Panginoon, put this in mind, dinala ka ng Panginoon dyan sa bahay ng amo mo in order for you to pray for them also. Amen? And in order for them, we are there for our employment to pray for them also. We keep always on praying for them. Parang hindi natin nakikita yung bunga, yung kasagutan ng ating panalangin. Pero ano ang sabi doon? We need to have that agonizing prayer for them. Always praying for our employers also. Not only for our families, but also for our employers. Amen? Kaya, huwag kayong mag-question o kaya huwag kayong mag-break na ako dito. No! God has brought you there for a purpose. In order for you to be in there, to stand in the gap in behalf of them. Amen? So we need to pray also for our employers. We are there as a missionary. So be true missionary for our employers. Amen? Kahit na hindi natin masabi, but then through our prayer, through our actions, yung ginagawa natin, alam niyo, makikita nila. Amen? Okay, so may God bless each and everyone. Hallelujah. Father, we thank you, Lord. Thank you, Father God, for teaching us, O God. And for this ministry of Epapras, tulungan mo rin po kami, Panginoon, para na maging katulad niya, O Diyos, that we will continue to become a faithful servant, to become a true minister, Father God, of your kingdom, O Lord. Continue to help each and every one of us, that we would continue to use the gift that you have given upon us, O Lord God. Nagagamitin po namin, Panginoon, and we'll be able to do your will. Continue to help each and every one, Father God. And help, tulungan mo rin kami to stand firm, Lord. Tulungan mo ang bawat isa to become faithful also. At Panginoon, maraming salamat. And just continue, Father God, to implant all these words into our hearts, into our minds, na ito po yung baon-baon namin sa bawat araw na paninilbihan namin hanggang sa ikaw po ay darating na kami yung kukunin. And Lord, continue to unite us with one Spirit of Father God, and we continue to pray for your anointing to be upon each and every one, Father. Thank you, and may your name alone be exalted and be magnified in the life of each and every one. In Jesus' name, all this we pray. Amen. Amen. So, ibalik ko po sa aking